naging anak ng Diyos tayo. Sa salitang naging tao na naninirahan sa mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kaniya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kung hindi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kaniya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaniyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspos ang pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa langit ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kaniya at ganito ang kaniyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat na tumanggap mula sa Kanya ay abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ikapitong araw ng oktaba ng Pasko ng Pagsilang at ngayon din po ang huling araw ng taong 2024. Ilang oras na lang at magpapalit na po tayo ng taon. Isang taon na naging bahagi ng ating buhay. Isang taon na naging bahagi ng ating pananampalataya, isang taon na naging bahagi ng ating kasaysayan. Kung babalikan natin ang taong ito, napakaraming biyaya po ang natanggap natin dito sa simbahan ng Quiapo. Unang-una, tayo po ay naging isang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang ikasyam ng Enero rin ay naging pambansang kapistahan sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, sa darating na ikasyam ng Enero ay ipagdiriwang na ng bawat parokya sa buong Pilipinas ang kapistahan ni Jesus Nazareno. At ngayong buwan na ito ay nahirang naman ang ating kura paroko at rektor na si Father June Sescon bilang bagong obispo ng Bataan. Kaya palakpakan po natin ng pinakamalakas ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno sa pagbibigay niya sa atin ng mga pagpapalang tunay ngang masasabi natin na siksik, liglig at umaapaw para sa taong 2024. Tunay ngang ang pagpapala ay labis-labis at nag-uumapaw. Yan siguro ang mga salitang pwede kong gamitin upang mailarawan ang taong 2024. Bagamat may mga pagsubok, hindi matatawaran ang mga biyayang kaloob sa atin ni Jesus Nazareno. Alam ko po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, marami rin kayong mga pagpapalang natanggap sa taong ito. Bagamat may mga hamon din na dumating sa inyong buhay, mas marami pa rin ang mga biyaya at pagpapalang kaloob ng ating Diyos. Kaya naman po sa ating pagbabalik tanaw, ang Ebanghelyo ngayon ay katulad din nung araw ng Kapaskuhan. At ito ay naghayag sa atin ng mga katotohanan tungkol sa kalikasan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Unang-una, ang pag-iral ni Jesus Nazareno ay noon pa man, kagaya ng Ama, wala siyang simula. Naroon na siya bilang salita, kasama ang Diyos, at ang salitang ito ay Diyos mismo. Ikalawa, sa pamamagitan ng salita ni Jesus Nazareno, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay ang siyang naging ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa dilim ang ilaw, at hindi kailanman ito magagapi ng kadiliman. Ikatlo, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Kaya nga po nakita natin ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos
sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, puspos ng pag-ibig at katapatan. Kaya nga tinanggap ni Jesus mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak ng Diyos. At kahit sa mga sandaling ito, iisa lamang ang ating panalangin. At ang ating panalangin bago magpalit ang taon, Poong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa isang taong nagdaan na punong-puno ng biyaya at pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, dahil sa iyong kadakilaan at kabutihang walang katapusan, kaya't pinupuri at pinararangalan ka namin ngayon. Kayo lamang po ang bukod tangi at nag-iisang Panginoon namin at tagapagligtas. Kayo po ang aming pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.